Balak daw ngayon ng Magnolia Hotshots kumuha ng additional na draft picks para mabigyan sila ng oportunidad na mag-build up nitong kanilang koponan. May draft pick ang Magnolia dito sa darating na PBA draft, no? Kaya lang medyo mababa, mga between number 6 to number 10. Depende kung anong magiging placing ng Magnolia dito pagkatapos ng Governor's Cup. Pero hindi natin inaasahan na magiging top 5 yung kanilang first round pick. So parang ang Magnolia ngayon, yan ang gustong gawin na kumuha ng isang top 5 pick para naman maging mas maganda yung kalalabasan ng kanilang record. Dahil itong Magnolia mukhang seryoso talaga dito sa plano nila na magkaroon ng mas magandang lineup para sa next season. Siyempre gustong manalo ng Magnolia dito ngayon sa PBA Governor's Cup, pero pinagtihandaan din nila yung kanilang future at yun nga pagkuha nila ng mga bagong player. At ito yung magagawa lang nila kung sila ay kukuha dito sa darating na draft. At kabilang nga doon sa mini-mention dito na posibleng targetin ng Magnolia ay itong draft pick ng NLEX Road Warriors na inaasahang magiging number 1 or number 2. Baka daw i-offer ng Magnolia na kapalit itong si Paul Lee para dito sa draft pick ng NLEX plus sasamahan pa nila ng isang first round pick. Yan daw yung posibleng i-offer dito. Kung hindi tatanggapin ng NLEX Road Warriors, baka naman mag-trade sila para dito sa first round draft pick ng Titan Ultra, ng Phoenix o kaya Terra Firma. So iyan yung mga, apat yung mga options ng Magnolia, no? Yung sa NLEX, sa Phoenix, sa Terra Firma, yan ang kukunin nila at sa Titan Ultra. Yung sa NLEX, posibleng number 1 or number 2. Yung sa Titan Ultra, number 3. Yung Phoenix, number 4 at Terra Firma, number 5. Kung alin man dyan ang makuha ng Magnolia, siguradong meron sila makakuha na top talent. Kasi itong darating na draft, inaasahan natin magiging malalim. Kahit na umalis na si Michael Phillips, marami pa rin ibang mga magagaling na players na sasali dyan sa draft na makukuha ng Magnolia. Itong TNT Tropang 5G, yan pa isang team ngayon na kinakailangan kumuha ng mga bagong players dahil nadagdagan pa yung kanilang mga injury. Alam na natin na hindi makapaglaro itong si Castro, si Oftana, si BGR, si Kelly at saka itong si Poy Eram. Ngayon, itong si Heading at si RR nasama doon sa injured list. Kaya hindi natin malalaman kung kailan sila makakapag-suit up no sa susunod na game naman ng TNT Tropa. So, iyan ngayon yung sitwasyon dito sa Katropa. Dahil dito, inaasahan natin nagagawa ng trade itong TNT, no? Dahil hindi naman kakayanin ng mga second stringers nila na sila ang bumuhat dito sa buong conference ngayon sa kanilang lineup. Kaya nga, ang nakikita ko dito sa TNT Tropa, baka kumuha yan ng iba pang mga players na po pwedeng maidagdag. Kabilang na dyan sa mga pwede nilang ma-acquire. Si Ato Ular mula dito sa Titan Ultra, pati na rin si Jeyo Amboho, Titan Ultra din yan. At posible rin na itong si Richie Rivero o kaya si Ken Taffy ng Phoenix Fuel Masters. Kabilang lamang yan doon sa mga players na posible raw o nasusubukan ng TNT na makuha. Yun nga lang, medyo mahirap makipag-trade kung wala kang mga assets dahil yung mga assets mo ay may injury. So iyan yung dilemma ngayon nitong TNT Tropa at inaasahan natin na gagawa ng paraan si Coach Chot Reyes para ito masolusyonan. Pero in the meantime, no, tinitignan nila yung mga players na magiging available for posibleng makatransaction nila at yan gagawa ng hakbang si Coach Chot Reyes. Pero sa ngayon, habang wala pa silang confirmation, ay ito muna mga second stringers ang kanyang gagamitin. At sa tingin ko naman, gagawa ng paraan itong management ng MVP group para ipakita na kahit na ganyan nalagay ng TNT, ay lalaban at lalaban pa rin sila. Nakita natin yan, ginawa nila kontra dito sa Converge Fiber Xers kahit na sobrang dami ng mga injuries nila.